Nagtapos na sa kanilang 20-day training ang 20 partisipante ng Basic Meat Inspection Course para ngayong taon 2023. Nahandog ng Agricultural Training Institute o ATI at National Meat Inspection Services o NMIS. Ayon kay ATI Region 1 Director Rogelio Evangelista, taon-taon ay may libreng training para sa basic meat inspection kapartner ang NMIS. Anya napakahalaga na sabing training dahil dito nakasalalay ang pagkain sa malinis na karne. Every year we have our one batches for itong basic meat inspection course. Noong last year may natapos na rin natin. So another batch will be conducted by next year. So yearly yan na mayroon tayo for our training on BMIC in tandem with National Meat Inspection Services. Personal na dumalo naman si NMIS Executive Director Clarita Sangka sa nasabing aktibidad at pinaalalahanan ang mga bagong graduate na panghawakan ang integridad bilang meat inspector. Yung ating mga meat inspector, panghawakan nila yung integridad. Ang hirap kasi ng isang meat inspector ay nababayaran. Pag ikaw ay tumanggap na isang bayad, kahit magkano man yan, wala nang usap yun. Ikaw ay isang bayaran ng meat inspector. That's why ako sa bawat mga regions na pinupuntahan ko sa aming mga meat inspectors, panghawakan nyo ang integridad dahil ito lamang ang ating kayamanan sa ating public service. Dagdag ni Sangka, battle cry ng NMIS ay food safety, kaya naman tiniyak ito sa mga kababayan na sila ay nagtatrabaho para maibigay ang food safety sa mga consumer. Aminado naman si NMIS Region 1 Director Dr. Orlando Ong Soto na marami pang kailangang gawin sa Region 1 dahil hindi lahat ng slaughterhouse ng mga LGU ay pasado sa minimum standard. Kailangan natin na unang-una yung mga slaughterhouses ng ating mga local government units ay wala doon sa standard. Ang ibig sabihin natin, dapat pumasok man lang sila sa Class A or Double A. Yun yung minimum standard ay Class A. So, yun yung wino-work out natin ngayon. But then, hindi siya ganun kadali kasi it entails financial. Dagdag ni Ong Soto na limitado lang ang pondo ng NMIS para sa financial assistance na umaabot ng 35 million pesos kada taon sa buong bansa. Sa ngayon, para sa mga local government unit na walang authorized meat inspector, tumutulong ang Municipal Agriculture Office at Provincial Veterinary Office at nakipag-ugnayan na rin ng NMIS sa DALG. Bilang meat safety advocacy, pinaalalahanan ni Ms. Daisy San Diego, isang trainer at consumer focal person, ang mga consumer na maging matalinong mamimili, partikular na sa karne. Dapat tinitingnan ng ating mga mamimili yung pag sila'y bibili ng karne, dapat merong meat inspection certificate. Isa yung dokumento na nagsasaad na ang kanilang nabiling karne sa mga meat stall, ito ay pumasa. Ito ay sinuri ng ating mga meat inspector. So wala kang agam-agam na ito ay magdudulot ng sakit, kundi magdudulot ito ng kanilang kalusugan. Si John Vinluan, nagtapos sa Basic Meat Inspection Course, ay nangako gagamitin ito ang natutuhan sa kanyang lugar sa Bugalyon, Pangasinan. Batid nito na hindi madali ang trabaho ng meat inspector dahil maraming pwedeng magalit at matamaan ng mga meat vendor at slaughterhouse owner. Pero ang importante po, nasa puso at isip namin siya at may apply namin siya paunti-unti para hindi po mabigla yung mga butchers, yung mga meat vendors, especially yung may mga slaughterhouses din po doon sa amin. Mga nagkakatay po sa labas. Kasi alam naman po natin na culture po natin yun, di ba? Hindi natin sila pwedeng mapigilan. Pero at least ma-educate po natin sila. Umaasa naman si ATI Region 1 Director Rogelio Evangelista sa mga nagtapos sa Basic Meat Inspector Course na gagawin nila ng maayos ang trabaho at ipatutupad ang mandato bilang meat inspectors. Para sa Diyos sa Pilipinas Kumahal, Vian Vergabinia, SM9 News, North Luzon.